At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at eto na si chapter 1114. Pero bago tayo magsimula, ay kung bago ka pa lang sa channel natin, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit, ay maraming salamat sa paghihintay. So huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At so dito ngayon magsisimula sa iba't ibang reaction ng mga tao around the world sa mensahe ni Dr. Vegapunk. At dito nga may kita natin sa may bandang Marines, etong si Hina ay nag-react nga rin siya, habang sa kabilang banda etong si Akainu ganun pa rin, naka-serious mode lang siya dyan at hindi nakibo etong si Akainu habang nakikinig kay Dr. Vegapunk. But then ay maliban pa nga dito ay talon naman yan sa may Jaya Island, dahil dito naman yung ibang pirata ay tinatawanan si Dr. Vegapunk dun sa mensaheng sinasabi niya. Habang dito naman sa may Water 7, etong si Pauli ay nag-aalala siya para dyan sa city niya kasi nga baka lumubog yan. At dito lang nga pinakita ngayon etong si Doflamingo. So dito sabi nga ni Doffy na kapag yung sea water level tumaas yan ng kahit mga 5 meters lang, karamihan sa mga malalaking city around the world ay lulubog na nga raw yan, mawawala na. Kaya paano raw ba gagawin nila? Lipat na raw ba sila sa mas mataas na lugar, sabi niyang ganyan. So by the way, yung kausap pala dito ni Doffy, si Magellan, at nandiyan sila sa may Impel Down. So parang niloloko-loko pa ni Doflamingo yung si Magellan. But then ay pagkatapos dito sa side nila Doffy ay talo naman dito yan sa side na nila Shirahoshi. At dito tinatanong ni Shirahoshi yung tatay niya si Neptune kung ano na nga raw yung mangyayari. So dito ay hindi makapagsalita ng maayos etong si Neptune, sabi niya nga lang dyan na hindi to kapanipaniwala yung mga sinasabi nga ni Dr. Vegapunk. Habang dito naman sa banda sa mga Marines nga ulit ay binalik na yung iba sa kanila ay hindi nga makapaniwala rin dyan sa mga sinasabi ni Dr. Vegapunk. Lahat sila nagugulat at karamihan nga sa kanila talagang hindi naniniwala sa sinasabi ni Dr. Vegapunk. At so ayan, ay pagkatapos ng ipakita yung mga reactions ng mga nakikinig dyan kay Dr. Vegapunk ay balik na nga dito yan sa mga Gorosei natin, dahil etong 5 na to ay nakapag-decide na nga sila na i-destroy nila o papatay na nila lahat ng signs of life form dyan sa may Egghead Island. So ibig sabihin lahat ng may buhay dyan sa may Egghead Island ay papatay nila, tatapusin na nila, nang sa ganun ay mapigilan nga nila etong pagbubroadcast nga o sa pagbibigay ni Dr. Vegapunk ng mensahe. Pero eto nga ay habang nagpapanik dito etong mga Gorosei ay tuloy sa pagbubroadcast dyan etong si Dr. Vegapunk. At ang sabi ngayon dito ni Dr. Vegapunk ganito, ngayon magpipredict siya at kapag etong prediction na ginawa ni Dr. Vegapunk ay nagkamali, pwede na nalang i-ignore ngayon lahat ng mga next na sasabihin pa nito ni Dr. Vegapunk. At then ay dito na nga ngayon sinabi ni Dr. Vegapunk yung prediction niya na magkakaroon nga raw ng earthquakes at tataas yung seawater level ng 1 meter. Pero ang nakakagulat dito dahil pagkasabi na ni Dr. Vegapunk, ilang oras lang pala yung nakakalipas ay nangyari na itong mga earthquakes na to at yung pagtaas din ng seawater level ng 1 meter. At nangyari yan sa iba't ibang city na dyan sa mundo ng One Piece natin. So dito dagdag pa ngayon ni Dr. Vegapunk, pero etong mga earthquakes na to hindi natural disaster yung nangyari dyan o yung cause nyan. So kaya nga dito sa kabilang banda pinakita na etong reaction ni Smoothie at sabi niya nga dyan, teka lang, di ba patay na etong si Dr. Vegapunk? So paano nangyari yun? So nahihiwagaan siya kasi nga bago ilabas etong broadcasting din ni Dr. Vegapunk ay eto na, nangyari na, ilang oras lang nakakalipas yung mga earthquakes nga sa iba't ibang panig ng mundo dyan. At then ay pagkatapos nito ay dito na nga pinakita na yung isang isla ay talagang flooded na ng tubig at yung mga tao ngayon rito ay nagsisilikas na sila. Pero yung iba umaakit pa nga raw sa may pinakamataas na building o sa may pinakamataas na part ng bahay nila para lang makaligtas sa baha na yan. But eto nga ay pagkatapos ipakita na tama itong mga predictions o yung prediction ni Dr. Vegapunk ay talo naman dito yan pabalik sa grupo na nila Brook. At so dito naman ay nagsisigaw na etong si Brook at sinasabi niya na bilisan na nila Zoro at saka nga ni Jinbei. Pero yun nga lang sa chapter na to
ay wala tayong makikitang Zoro at saka ni Jinbei. So hindi sila sinama ni Oda ngayon dito. But then ay eto nga tuloy sa paikipaglaban. Etong sila Brook, sila Nami dyan kay Saturn. At dito ay etong si Nami, inatake niya etong si Saturn gamit yung kanyang lightning bolt. So kinidlatan niya sa muka etong si Saturn dyan, habang si Lilith naman pinagbabaril etong si Saturn. At etong si Chopper ay gamit etong kanyang guard point ay pinoprotektahan niya etong si Robin naman. Pero pinalipad lang sila kaagad nito ni Saturn dyan. So kaya naman dali-dali etong si Robin ay gumawa nga siya ng sapot gamit etong kanyang pagkarami-raming kamay para saluhin dito itong mga kasama niya. At so pagkatapos ng paliparin dyan ni Saturn etong grupo ng Straw Hat Pirates natin ay eto nga bigla niya kinontak yung ibang kasamahan niya pa ng mga Gorosei natin. At ang sabi niya nga dyan na ang gagawin niya, pupunta siya dun sa kwarto kung nasaan yung Mother Flame at sisirain niya yung mga Dendenmushi na nandoon. At then pagkatapos nga niya na dito na sinagasaan ni Saturn etong grupo nila namin dyan at punta ngayon siya dito sa may laboratory kung nasaan na yung Mother Flame nga at balik sa normal o sa pagiging tao dyan etong si Saturn. At then ay dito na nga pinakita yung itsura ng Mother Flame. At eto nga ay isang maliit na apoy lang yan o flame etong si Mother Flame na nakalagay sa napakalaking tank ng katulad dito sa pinaglalagyan din ng ulo ni Dr. Vegapunk. At so ayan, sa pagkakapasok ni Saturn ngayon dyan sa laboratory kung nasaan itong si Mother Flame ay dito pinagsisiraan niya na yung mga Dendenmushi na nakikita niya. At sabi nga ni Saturn dito pagkasira niya sa isang Dendenmushi dyan na hindi ito yung hinahanap namin, sabi niya ganyan. Pero yung ibang apat na matatanda pa kinukulit itong si Saturn, sabi nga nila sige sirain mo lahat na nandiyan, sabi nilang ganyan. So ayan, lahat na nagpapanik at talagang gigil na itong Gorosei natin. Pero habang nagsisira nga itong si Saturn dyan sa mga Dendenmushi ay balik naman dito yan sa broadcasting ulit ni Dr. Vegapunk. At so dito ay sinabi na ni Dr. Vegapunk kung ano yung unang kasalanan niya. At itong araw ay dahil sa kanyang pure intention na sa kagustuhan niya magbigay ng eternal energy sa mundo, kaya lumipad nga raw siya ng masyadong malapit dyan sa araw. So dito medyo malalim yung pagkakasabi ni Dr. Vegapunk patungkol sa kanyang unang kasalanan. Pero habang tuloy-tuloy nga dito itong pagbo-broadcast ni Dr. Vegapunk ay sa kabilang banda eto namang ancient robot ay naglalakad na nga raw yan somewhere at ngayon ay pinagbabaril na siya ng mga marines. Pero syempre hindi tinatablan dyan itong ancient robot sa mga pagbaril-baril sa kanya ng mga marines. At so pagkatapos nito ay biglang talon dito yan sa side na nila Luffy, ni Dorit, sa ni Brogy. Dahil etong tatlo ay tumatakas na nga sila, tumatakbo na sila papalayo dito kay War Curie. Pero eto nga, tuloy pa rin sa pag-broadcast dyan itong si Dr. Vegapunk. At ang sabi niya ngayon dito, para maintindihan nila kung ano yung mangyayari dyan sa mundo nga nila, ay kailangan nga nilang balikan muna kung ano yung nangyari naman during nung sa Void Century 900 at 800 years ago yung nakakalipas. At dito ay habang nagbo-broadcast etong si Dr. Vegapunk ay eto namang si Imo-sama nandoon siya sa may Marijua ay tahimik na nakikinig dyan kay Dr. Vegapunk. So habang yung mga Gorosei natin panik na panik at ginagawa nila lahat para lang mapatigil etong broadcasting ni Dr. Vegapunk ay etong si Imo-sama tahimik lang, parang chill-chill lang siya nakikinig dyan o nanonood dyan kay Dr. Vegapunk. But then pagkatapos nga nito ay dito makikita nga natin etong si Saul, etong si Jaguar. Pero hindi siya nakaupo, nakahiga etong si Saul dyan nga sa kagubatan habang nakikinig sa mga sinasabi nga nito ni Dr. Vegapunk at patawa-tawa lang etong si Saul dyan. But then ay dito nga ay pinagpatuloy nga ni Dr. Vegapunk yung kanyang mensahe at sinabi niya na yung kanyang pangalawang kasalanan ay eto, yung dahil nga sa ipinagbawal na ng government yung pagbabasa o yung sa pag-research ba patungkol dito sa mga poneglyph, pero siya ay tuloy-tuloy pa rin siya sa pag-research patungkol sa bagay na nga na to. Pero kahit na alam nga rin ni Dr. Vegapunk na talagang mabigat na kasalanan itong kanyang ginagawa yung pag-research sa mga poneglyph, ay wala raw siyang pinagsisihan sa ginagawa niyang yan. But then ay habang nagpapatuloy nga dito sa pagsasalita si Dr. Vegapunk ay may kita natin dito sa kabilang banda na etong si Edison ay talagang severe na yung kanyang damage na tamo dahil sa pagsalpok niya nga dyan sa may barrier. Pero may kita natin na nasa may control room na etong si Edison dyan at ang ginagawa niya ngayon, ini-extend niya yung clouds na kung saan nandoon si Sunny para nga makaalis etong sila Usopp dyan na sa may Egghead Island. So dito nung mapansin niya ni Usopp
ay talagang nabuhay ng loob. Etong si Yusuf kasi nga may aalis na nila si Sunny dyan at pati sila makakaalis na dyan sa may Egghead Island. So ibig sabihin may chance na etong mga to. Pero ang lupit talaga dito sa may Egghead Island, na-extend yung ulap. So yung ginawa kasi dito ni Edison ay binago niya yung shape ng ulap at in-extend nga yan hanggang sa makaabot dun sa may karagatan. So siguro dyan papadaanin o papadulasin etong si Sunny kasi nga walang magbibitbit magbubuhat kay Sunny hanggang sa umabot dun sa may karagatan. So very good dyan etong naisip na idea ni Edison. But then ay pagkatapos nga dito ay balik ulit yan dito kay Dr. Vegapunk. At so dito sinabi ni Dr. Vegapunk na talagang incomplete yung kanyang nalalamang istorya patungkol sa kung ano talaga yung nangyari during sa Void Century. Pero ganito, meron nga raw isang certain kingdom na may advanced civilization at doon ay may isang lalaki na kayang lumaban at yung kanyang katawan ay nai-stretch nga raw ng kagaya sa Sun God ng mga Elbaf na kung tawagin ay Sun God Nika. At ang pangalan ng lalaki na to ay Joy Boy. At etong si Joy Boy nga raw siya yung kauna-unahang naglayag sa karagatan at tinagurian bilang kauna-unahang pirata. At so dito ay habang sinasabi ni Dr. Vegapunk yung mga katagana yan ay ipinakita nga dito itong si Luffy na naka-gear 5 na nga at nilalabanan niya na, binabanatan niya na nga dyan itong si War Curie. Pero ganun pa rin, talagang hindi pa rin tinatablan dyan ng kahit na anong pag-atake si War Curie. So grabe ang kunat ni War Curie, naka-gear 5 na itong si Luffy, pero ganun pa rin, di pa rin siya tinatablan. So kaya nga dito itong dalawang higante, si Dory at si Brogy, tinatawanan itong si Luffy. Sabi nga nila natigilan na ni Luffy yung ginagawa niya kasi wala naman talaga, walang effect yan dito kay War Curie. Pero sinasabi nga ni Luffy dito kala Dory, kala Brogy na magkakaroon din ng effect itong mga pag-atake niya at tatablan din itong si War Curie. Pero yun nga, makikita natin sa isang panel na itong si Luffy umiyak na nga raw siya sa sakit kasi nga napakakunat, napakatigas nito ni War Curie. But then ay pagkatapos nga niyan is yan guys, so hanggang dito lang itong chapter na to. At so ayan ay so far ay eto nga pinapakita na inuunti-unti na ni Oda na i-reveal yung mga secrets nga sa kung ano yung nangyari dun sa Void Century pati dito sa totoong pagkatao ni Joy Boy. At so ayan ay tignan nga natin kung anong klaseng Joy Boy itong si Luffy sa generation nila ngayon. Pero yan na, bago tayo matapos ay paki-subscribe naman guys si second channel natin para naman to dun sa mga may trip sa inyo ng manga series. Ayan, so sa mga may trip sa inyo na i-manga series yung mga anime na gusto ninyo ay pakicheck na lang itong si description saka si comment section natin dahil doon ko po ginagawa si manga series sa second channel natin. So yun pala, ginagawa ko na ulit dyan itong si Hunter pati si Kaiju. So yun lang naman at ulit maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat, God bless nila at kita-kits tayo ulit.